Panibagong low pressure area na naman ang binabantayan. Kung posible ba yan na maging bagyo, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castaneda. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang update ukol sa magiging lagay ng ating panahon. So sa kasalukuyan po, meron tayong bagong low pressure area na minomonitor na sa labas na ito ng ating area of responsibility. Huling namataan sa line 130 kilometers south ng Kalayaan Islands. Posible po ito maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw, but yung pagkilos nito ay palayo dito sa ating area of responsibility. So kahit po ito ay na-develop at maging isang ganap na bagyo, ay wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. But for now, as a low pressure area, magdudulot po ito ng mga scattered na mga pag-ulan, pag-ilat at pagkulog sa area ng Kalayaan Islands. At ang shear line naman, patuloy pa rin nakaka-apekto sa eastern sections ng northern at central Luzon. Magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa Cordillera at Steve Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon. Posible pa rin hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan na mararanasan natin sa Isabela at Aurora. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala ang Amihan naman, magdadala pa rin ng maulap na kalangitan at ng mga mahihinang pag-ulan sa Batanes at Ilocos Norte. Dito po sa Metro Manila, Metro Ilocos Region and Central Luzon, may mga isolated na mga mahihinang pag-ulan or pag-ambon din na mararanasan at dulot pa rin po ito ng Amihan. And sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay meron pa rin mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagdulog-dulog ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Ay narito naman po yung mga impormasyon natin ukol sa ating mga dam. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Grace Castaneda.